Hello guys. So, topic natin ngayon ay yung once na naging isa ka ng content creator, dyan mo mararamdaman yung hirap. Dapat, once na naging isa ka ng content creator, dapat noon pa lang ay iniisip mo na kaya ko ba to or hindi. Kasi may mga talaga, yung mga trial sa buhay natin na alam nyo na yan kung ano yung tinutukoy ko about sa mga mga bash or yung walang nanonood sa mga videos mo, sa mga content mo, walang sumusuporta sa'yo ng iba or kamag-anak nyo yan guys. So, ang masasabi ko lang sa inyo mga ka-baby loves at mga ka-lods, maging lang kayo, maging consistent at magtiyaga. Then, huwag niyong pansinin yung mga sinasabi ng iba na ganyan, ganito. Wala ka naman mararating. So, lang guys, stay positive lang para hindi ka ma-stress at huwag mong iisipin yung income dito sa Facebook dahil ang natin dito yung trabaho, kasi yung pagiging content creator natin parang trabaho na lang din yan, parang nagtatrabaho ka na din kahit walang income, pero ang mahalaga ay gumagawa ka pa rin ng original content, and then sa'yo yung video na yon at hindi ka kumukuha ng video ng iba. So guys, maging proud kayo sa sarili nyo dahil sa inyo yung video, kasi kapag kumuha kayo ng iba ng video tapos i-upload nyo, hindi kayo magiging masaya kasi hindi nyo naman sa inyo yon. So masasabi ko lang sa inyo, dapat gumawa kayo ng original content at mag-engage kayo sa mga kapwa yung content creator para naman may tumataas yung kumbaga yung dashboard nyo, yung views, at i-boosting ni Meta ang iyong video. So guys, hindi madalian dito sa pag-reels, kailangan mo paghirapan. Yung mga big content creator ngayon, nagsimula din sila sa pinakababa bago sila na umangat. Kasi siguro mga 2019 or 2018 pa yung iba na nagsimula, kaya malaki-laki na yung mga followers nila. Pero ang dito guys, ang basihan ni Meta dito ay yung performance, hindi na siya hindi sa views or sa followers. Oo, kailangan natin ng views, pero ang basehan niya dito ay performance. Kung mataas yung performance mo, ngayon ibabos ka. Pero yung lalo na sa mga kapwa kong content creator, di ko naman sinasabi sa inyo na bawal count me in or follow to follow, pero ang masasabi ko sa inyo guys, mas maganda pa rin na yung tao yung mismo yung papasok sa bahay mo, kasi yun yung na-obserbahan ko sa aking account yun. So mabagal din ang pag-angat ng aking account, pero guys, mas maganda yung mabagal kaysa yung mabilis, kasi pag mabilisan, in the end mapapagod kung si Met ang dyan. Kasi guys, kung ano yung ginagawa natin na pag-follow, pag count me in, follow to follow na tayo,
ay nadedetect kasi ni Meta yan. Nadedetect niya kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung pinupost natin, lalo na sa mga caption natin. So, kaya kailangan talaga na mag-ingat sa mga pinupost natin, kahit sa photos yan. At ganun din sa videos. So, sa dinami-dami na nakikita kong content creator na malalaki na ang bahay nila, tapos hindi pa, yung iba hindi pa invite, hindi pa monetize sa stars. 6K followers na sila, yung iba hindi pa sila in monetize sa kanilang star. Pero ako noon guys, wala pa akong 1K followers, siguro nasa 500 followers or 6K ay 600 followers ay na-approve na ni Meta yung aking star. Then lumipas lang ng ilang buwan, then din ako na invite, na monetize na naman ako sa affiliate partnership. So yun, sana yung tatlong tools na hindi pa ako na yung monetize ay ibigay na sa akin soon. Di pa sa yun, pero but soon. So yun lang guys, mga baby loves. Maraming salamat sa inyong suporta, sa pag-comment. Sana follow naman and share. Maraming salamat. Bye bye.